mo kilala akong leader noon. So, ang mga umuli sa akin na nakakilala, mga may kasama silang mga UP Police Force na nakakilala sa akin, tsaka mga sundalo. So, dinala ako rito sa Campo Crame at saka matapos sa interrogation. So, during interrogation, tinali ang katawan ko sa silang may sandalan. Tapos, doon na nagsimula yung ano. Kapag may mga tanong sila na hindi maganda ang sagot mo, so, may sipa, tadyak, so merong karate chop. Tapos merong, alam mo naman yung mga karatista dito, parang mabali na yung ribs ko dito sa tagiliran. Tapos may mga pompiang, yung tawagin namin ay pompiang, yung malakas na tenga, yung sampal sa makabilang tenga. So, meron din yung ipitin ng bala, ganyan, didiinan, ang kamay mo, talagang napakasakit. So, halo-halo yun, hindi mo malaman pa, basta. So, may mga kasamahan kami dyan, nasisiraan ng ulo. Meron tingin ng tingin dyan, lalo na yung bagong huli, nabuburyong. Paano ba naman magkakaroon ng healing process sa amin? Halimbawa, sa may amin, yung trauma dyan pa. Mabuti pa yung land victim, merong counseling. Kami wala. Hanggang ngayon, dala-dala namin yan. Kaya lalo na katulad dyan, maalaman lang namin po, Marcos Heroes Burial, nabubwisit na kami. Nabuhay na naman yung dugo namin. Ang pinakamatindi rito, yung trauma Yung maalala ko rin nangyari sa akin. Balik-aral tayo. Mag-research tayo, pansarili natin. Para sa gayon, malaman natin yung kung ano man ang nangyari sa ating kasaysayan ng panahon ng martial law. Ang pinakamabigat sa amin, lalo na ngayon, binuksan na naman nila. Wala pa nga kami hustisya. Yung mga may kagagawan, tsaka mga Marcoses, tsaka mga alipuros nito. Bakit andyan pa sa gobyerno? Meron isang senador dyan, torturer. Ngayon, nakabalik na naman sa Senado, hindi ko nabanggitin. Grabe na, tapos sasabihin mo kampera raw kami. Nakipaglaban kami sa diktadura, hindi alay namin yung buhay namin. Nakibaka kami, hindi namin inisip kung mabuhay, mamatay pa kami.